po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is February 18, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Swallow Drive, Ogong Norte. Drive Ogong Norte, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa Naiya Terminal 3, Barangay 183, Pasay po yan. Okay, so babalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, may ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa loob. Sabi po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila, samantalang makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Kabisado yung daan papunta dito sa ano? G3? Hindi po yun eh. Saan ka nag-ano? Yung malapit sa C59. Oo nga, G3. Dito ba yun? Hindi ko alam kung anong gate po yun eh. Iniwan kasi ID ko eh. Iwan. Ay, hindi nga dito eh. Hindi ko natandaan. Ay, dito yata yun oh. Hindi dito. Oo, baka sa gate 5 ka. G3 to eh. Dito ito? Wala, dito. Makalabas mo ba? Diyan po yung ID ko, sir. Yung driver's license po. Ay, copy lang pala, copy lang ng driver's license. Hindi ko kasi matandaan eh, parang tabi na yata ng ano yun, ng C5. Oh. Nandito. Tapos dire-diretso lang doon. Tapos dire-diretso doon. Kaliwa na sa unang kanto, pangalawang kanto, kaliwa. Okay. Thank you po. Thank you po.
sa eleksyon sa 2028. Mark, pasok Mark. Tinanong siya ngayon ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo ng bansa sa press conference dito sa kanyang kaibigan sa relasyon ng Mandaluyong. Galit. Ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos kabilang na ang kawalan ito ng kamatatan sa nakita. Yung copy po ng license ko po. Yung copy ng license ko. Grab po. Hindi, copy lang ng license. Manikdim. Xerox lang, Xerox yun, malaki. Yan. Ano na yung address sa, ano? 208 Swallow Drive. Duterte ay natatak siya sa magiging kapalaran. Text namin 0917. Hold. May tour lang yata. Smart dishwashing bay. Ng katiwalian, gold na mabibili sa mga ang magkasabwatan. Sabi ni Arvin na Nagsasabi na ng broadcast, diba? At ewan ko tatanggalin kaya yan. Kasi Marco yun ang parang National Historical Commission. Yeah. Yes. So, at saka syempre yung idea na baka mawala na rin. At diba, sabi nga yung ibain, ganyan. Kaya, kung napagaan po kayo dito ay why not? Diba yung tower, magpa-picture kayo, diba? Huwag lang kayong sa gitna ng kalsada. Ayun, diba? Malapot kayo ng traffic. Diba? So, ayan. Ayan, 0919-278-3000. Nakakasama po natin mamaya. Uy, gusto ko to ha. Hindi lang siya sleep specialist, kundi burnout specialist. So, sino ba sa inyo ang nabag-burnout? Daming Sa araw-araw na pamumuhay natin. Ayan ha. Pag-message ko kayo, sumali kayo sa aming discussion. Nasa YouTube rin po kami at sa aming Facebook. Live streaming sa ABCM Radio Patrol sa Expressa at sa PRTV Prime Media Channel 31. Magbabalik po ang nagsaservisyo, Lunya Corpus at Big Station. Ang oras po natin ay 11:17 ng umaga. Ang oras ay ito na Flemex for Kids. Mommies, agapan ng galoobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Basta AM, GCMN. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. It's fairness. Let's grow up. We put trust in With ang grow up sa White Rose Papaya. May papaya gaya sa para sa puti power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Split ang glow up. Regular use house. Default may vary. White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng galoobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing face ko. Pritong ulam na masebo. Sato pasero. Galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing base. May ubos tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria. Ay, para walang mahiginig sa dati kami. Sa mas plastic number 1 to top. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing face. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglipangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Nagmore.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Basta AM, GCMN. Nagse-servisyo. Linya Corpus,
at mix gusto sa DZMM. Nagseservisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol 630. May bisita na, tutubo kayo. Ang ating KOTV, Kaservisyo of the Day. Hoy, makinig po tayo ngayong umaga dahil makakasama po natin ang isang sleep and burnout specialist. Siya po ay walang iba kundi si Nina Salonga. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ay, Nina. Good morning. Good morning. Nina na lang. Huwag naman. Ay, Christina. Oh, Christina po. Kasi si Christina Salonga ay pinafollow namin ni Vic sa social media. Kung may dapat kayong i-follow, siya yun. Informative content. Oo. At yung mga first two videos pa lang ni Christina, sabi ko, uy, wow, nakaka-relate ako. At relate ang karamihan sa mga Pilipino. Oo, ang galing niyo po. Wait, paano niyo muna nagagawa yun? Siyempre may team kayo. Oo, meron akong team. Oo, kasi alam mo, nag-aral ako ng content creation. Kasi nung dinicide ko na parang gamitin ang social media to share my knowledge, nag-aral ako kasi gusto kong maintindihan paano yung gagawin, di ba? Hindi yung basta na lang maglalabas ka ng kung anong content. Tapos nung nag-aral ako, na-realize ko hindi ko siya kaya. Mahirap siya. Maraming oras na kailangan. At saka meron talagang mga techniques, no? May mga tao na magagaling gumawa. So, I had the team to yeah, kasi very interesting, maganda po, straight to the point, direct yung mga posts. At wow, nandito pala tayo sa kanyang Instagram, in-advertise tayo. Pinamost po tayo. Ayan, ilalike ko na ngayon. Yes. Healthy sleeping habits, kasama po si Miss Dina Salonga. Ito, follow niyo po siya at Dina with an H. Salonga. Okay, ma'am, una, what is a sleep and burnout specialist? Relate talaga yung burnout. Maraming relation. Okay, so I am actually an energy management specialist and my focus is on sleep and burnout. I'm part of an organization called the World Institute for Incurable Diseases. And we focus on conditions na parang medically walang solution. Minsan mahirap or you will be under long-term medication. Diba? So, pero parang ganun ka na for life. But, there are ways to address what you are experiencing through the use of energy. Oh! Pero iba yan doon sa sleep na pag-uusapan natin. Parang gusto ko rin pag-uusapan. Kasi I'm sure marami nakikinig sa atin na sabi nyo, incurable. Yes, may mga lifestyle diseases na, diba, no, isang araw, we were just talking about kailangan mo ng maintenance for the rest of your life. Oo, but how do you manage that sa inyo po? Practice. Yes, yeah. Kasi, alam mo, pag meron tayong nararamdaman sa sarili natin, hindi naman yan, usually physical natin ang diba? Kilos, o yung blood sugar natin may impact, blood pressure may impact. Pero, yung health natin, hindi lang isang health, yung hypertension, yung physical, may vitality. May energy ka ba o wala? Lobat ka ba o hindi? Yan ang vitality. And then emotional, mental, and emotional. 5 levels tayo. Kung may diferensya yung ibang levels of health, hindi napitin mo sa at yun ang nararamdaman natin. At yun ang usually ginagawa. Pero minsan, yung sanhi nun o yung cause nun ay mas malalim. Hindi lang physical. So may mga emotional, mental, sometimes spiritual conditions that lead to whatever it is na na-experience mo. So ma'am, from the basic example ng mga Pilipino na araw-araw nagtatrabaho, araw-araw kumakayod, para sa pamilya, pagod sa trabaho, pagod sa commute, nakakakuha po ba talaga tayo ng proper na pagtulog? At kung hindi, bakit? Actually, maganda tanong mo, King. Kasi ako napansin ko sa mga followers ko, ang talagang kinocomplain nila, yung pagod. Kasi sa commute, no, lalo na yung mga, sabihin nating ordinaryong Pilipino, na 2 oras nagbubiyahe para pumasok, 2 oras pabalik, talagang hirap sila matulog. Tapos yung condition din nila sa bahay nila, siguro marami sila sa isang kwarto, maingay, mainit.
Tapos, maliwanag kasi minsan sa labas ng bahay mo may mga poster dyan or may mga billboard dyan na maliwanag. Tapos, kaya pumapasok din sila the next day, pagod pa rin. And yun yung nagkakaroon ng malaking impact sa health nila. Eventually, that will lead to burnout. Well, yes. Sino po ba agad or ano po yung mga Well, tinitingnan ang natin? stress ang usually nagkakos ng burnout, di ba? Medyo may stages naman yan. Kung hindi ka umabot dun sa burnout, kasi ang burnout minsan mahirap ma-detect and it could also be fatal. So, pwedeng mag-cause yan ng eventually baka pwede ka ma-atake sa puso. Di ba sabi nga nila, or sa True. consequence yan ng kung kulang ka sa tulog at sa ibang mga ginagawa mo sa buhay, including na rin yung tamang pagkain. Kasi hindi naman natin siya pwedeng i-isolate lang na hindi talaga yung isosolve mo, tapos kung kumain ka naman, hindi rin healthy. Let's say, maganda ka matulog, tapos yung diet mo naman, maraming processed food. Hindi rin ka mapagbigay sa health. Or hindi ka gumagalaw, lagi ka lang nakaharap sa TV or nag-gaming ka. Tulog ka, maayos. Kailangan yung tatlong bagay na yun. Balanse. Ang daming factors nyo pa rin na chine-check, ma'am eh. Oo. Oo. So, dapat align pa na talaga. Oo. Although, meron naman tayo na kunyari, even na okay ang food mo, physically, you experience, or you do exercise, movement, tapos hirap ka matulog, then yun ang i-address natin. Pero kung okay ang tulog mo, tapos hindi okay yung dalawa, hindi ka pa rin healthy. But at least going back to sleep na topic po natin today, ano po ba yung achievable, di ba? Gusto kong magkaroon ng quality na tulog. Hindi ako nakakatulog ng wasto sa isang araw kung ito lang yung sitwasyon ko. So, paano ko siya ma-maximize para quality pa rin at ma-lessen yung akin. At okay akin. Very good. Meron tayong mga tips, no, para sa pagtulog ng maayos. Ang katawan natin, sanay siya sa isang rhythm. So, we are created in that way. Ang mga bagay sa body natin, may rhythm talaga. So, may tayo tinatawag ng circadian rhythm. So, alam ng body natin kung kailan dapat matulog at kailan dapat gumising. At tayo ay sumasabay sa nature, sa araw. So, kapag gumagabi, alam ng body natin na dapat magpahinga na at matulog. At pag sikat ang araw, tayo ay gigising. Diba? Pero sa modern life, medyo naiba yan eh. Kasi bumaba yung araw natin. Because may electricity, diba? Kasi yung mga iba din ang oras ng tulog. Mga Correct. nasa BPO, yung mga nag-graveyard shift, iba Correct. naman din ang klase ng tulog. Kahit kayo nga, mga Opo. newscaster. Minsan, diba, kailangan nyo rin magpuyat pag may mga importanteng pangyayari, diba, na kailangan nyo i-cover. So, na-experience nyo din yan. Saka yung mga, may mga newborn babies dyan. Yeah. Ako, para kang zombie. Correct. Oo, meron din akong mga followers na ganyan na mga talagang Yes. Oo. Kaya nagkakaroon na ng deprivation. For some tips, no? As much as possible, i-recreate natin talaga kung tayo ay nasa lugar na maliwanag, i-recreate nyo yung parang gabi. So, pwede kayong bumili ng mga iPad. Sulat lang naman yan. Yan. Oo, marami naman. Didikit na dikit sa mata. Hindi na pre-press yung mata. Actually, hindi rin naman sa pilig mata yun. Feeling ko. Di ba? Para rin yun sa... Overall. Yeah. Kasi ayaw mo rin naman yung na-press. Oo. Yan. Isa yan, yung madilim. Isa din, temperature. Kasi we need a certain amount of temperature or level of temperature para makatulog. Kaya pag sobrang mainit, hindi tayo makatulog. Correct. Kapag pinapawisan ka ng minsan, ma'am eh. Sa presko. So, kung wala kang aircon, ano pwede mo gawin? Maligo muna bago matulog para ma-presko ka ng katawan, di ba? Tapos, magsuot ng tamang pantulog para hindi ka na iinitan sa pagtulog mo. So, kung meron kayong electric fan, yun ang gamitin para kayo ay presko. Kasi yan talaga mahirap pagka hindi ka nalamigan, talaga mahirap ang matulog. And totoo po ba na yung oxygen ay mas nakaka-tulong sa better quality the less Sonic Garden. Yun ang kaya walang aircon sa Sonic Garden. Kaya sa kanya yung oxygen. Yan na yung nagsusunod sa sabihin. So, we need a certain level of oxygen in our system para makatulog. Bakit ganun? Ano yan our bodies are really very intelligent.
intelligent and wonderfully. Isipin mo, hindi ka makakatulog kung mababa ang oxygen bracket. Kung mamatay ka, kailangang gising ka. Di ba? Kaya minsan, nagigising ka bigla kasi bumababa yung oxygen sa katawan. And karamihan sa atin, mababa ang oxygen level sa minsan. Kung pag-hinga ka pa, paano kumahulinga ng tama? Okay, ang tamang pag-hinga, may mga anak pa kayo? Yes po, yes po. So, observe niya pa paano humihinga yung mga anak mo. So, yung mga bata, yun yung natural way of breathing. O relax. Tawag dyan, diaphragmatic breath. Sa sun. Galing sa chan. Yung mga singer, hinahawakan nila. So, observe niya sila pag natutulog sila, yung chan nila tumataas kumababa. Diba? When you inhale, yung mga babies, diba? Ganyan. So, when you inhale, aangat yung chan, lalaki yung chan para paluto. Tapos, when you exhale, magtitipid naman siya. Pero tayo, kasi nasi-stress, mga adults, usually huminga tayo to the chest. Pag-stress ka siya. Yes. Oo. Sino ba pag tumatakbo ka sa jogging or race? Ganun yung siya, di ba? So, yung chest breath, short, very short. Tapos, oo. So, yun ang tinatawag natin na stress breathing. Pagka ganun ang breathing mo, kaya baka matulog. So, before you go to bed, take a few minutes para kalmahin ang iyong paghinga. So you can take a few deep breaths. And may tinuro ako dun sa isang video. Pwedeng gawin ko ng mga listeners nyo. Left nostril breathing. Nalina ka lang sa left nostril. So, takpan yung right. Yung right. Tatakpan sa labas, huwag sa loob. So, dito lang sa labas. Tapos hinga ka lang sa left nostril. Inhale. Next. Tapos pause. Tapos exhale. Tapos po, with those pa rin. Oo, tapos sa sound effect ka. Nagaling ka naman sound effect kasi baka sabihin nila dead air. Baka naghang na tayo eh. Okay, so that's very interesting. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Sa left lang. Ang left side kasi ng nostril natin is triggers what is known as parasympathetic nervous system. Kasi dalawa yung nervous system natin. Sympathetic, parasympathetic. Sympathetic is your fight or flight. Narinig nyo yan? Yes. Fight or flight or fear. Yan, ang sympathetic. So, during the day, mostly yan ang active sa atin. So, nag-trigger tayo ng traffic, ng mga deadlines sa trabaho, napagalitan ka ng boss mo, nag-awag kayo ng asawa mo. Active yung sympathetic nervous system. Ngayon, pag matutulog ka, active yan, hindi ka makakatulog. Kailangan mag-switch ka sa parasympathetic nervous system. And one way to switch is to calm your breath down. For how long natin yan kailangan? Actually, siguro pag baka 10 counts ka niya, tulog ka na. So, Oh! kasi yan ang nakahiga ka na yan mamaya. Oo, isipin mo, alam niyo, just for that, first thing mo yung pagpunta niya dito, ROI ka na. ROI! Grabe! Gawin natin yan. What you can actually do it. Kaya siguro before we go, about burnout naman, maybe your best advice pagdating sa burnout. Actually, bago tayo umabot sa burnout, may mga symptoms naman yan eh. Yung pag-manage ng stress. Sa mga followers ko, napapansin ko, maliliit na bagay, ang dami nakaka-stress sa kanila eh. Minsan may mga bagay, hindi mo naman kailangan, you know, pagtuunan ng pansin. Palagpasin mo na lang. Palagpasin mo na lang. Use your bottle. Ano na yung mga, siguro nag-cut kayo sa kalsada. Ayun. Hindi tayo mga, dadabas mo agad yung pa rin. Ay, oo. Road relation na kasa. Totoo yan, ano? Kung hindi mo pinabaan yung bigas, hindi mo kayo nagsusuka, diba? Kasi minsan, baka hindi mo alam, kaya pala siya gano'n, baka nagpamadali, baka may sakit yung nanay, kailangan siya papunta sa ospital. So we don't know what's happening with other people, but we get bothered by it a lot. So parang, yun ang nakaka-stress natin. Yung isang theory ni Mel Robbins, I don't know if you're familiar with her. No? Meron siyang book, Let Them. Meron siyang theory, Let Them. Ayan, Let Them. Maganda yung book na yan. Oo, Let Them. Meron yung mga nagpo-post on father. Ganyan, no? So, hayaan mo na. Yeah. Hayaan mo na. Pag hindi mo naman, wala kang papakialam sa kanila. They don't affect your life. Just let them. Let them. Another than ma-stress ka. And kung stress ka na, go back to your breath. Breathe.
Check siya, ganyan kang mapapansin mo yung kamay mo na nasa chest yung umaangat. Okay. So, pagka kailangan, ito yung nasa siya ng muscle. Pag yung nasa chan mo yung gumagalaw, ibig sabihin, nagre-relax ka na. Nakakapigil naman, ma'am. Pag balik sa Manila, ha? Good luck kayo, ma'am, ha? Pag relax ka, ano yung sasabihin nyo kasi para meron kayo sasabihin about before we end the show, when we're ending the show, kasi may nag-react na sabi ni Ben Francis, in correction burnout, hopefully, the people of less will be helpful to be stepped out. Tayo, most victory, and naman, marami kasi yung factors na nakaka-affect sa atin, di ba? Bilangin ko nga yung spiritual aspect ng health. So, minsan kailangan din natin pag-unan. Especially sa ganitong panahon. Tama yun, reflection. Di ba? What are the things that stress you? Baka hindi naman kailangan. So, yeah, and I feel na a lot of us feel that particular knowledge lang. So, understand, na nakikita ko sa mga followers mo, parang may mga aha moments din na palagi na pala yun, buti na lang ibig sabihin. So I realized a lot of people really just don't know what's happening. Like, why is my mind like this? Why do I overthink? Bakit laging negative? Not understanding na talaga, okay, talagang ang tendency na admit na negative kasi negative, ano na yan, just natural way of reacting. Hindi lang ikaw yun. Hindi lang ikaw. Try to be more aware. Let go and let God na ganyan. Think of the positive things. Yes. Ako na get over na sabi yung year of the fire mo. Or nag-transform na ako dun sa iniisip ko, ano si Big Sim? Nag-ano ko yan siya, pa-absorber. Sa araw pumasok ako, ganito ganyan. Nakinig na siya. Pero wait lang niya. Nawala din. Dapat parang, yes. Salamat sa ating sleep and burnout specialist, Miss Tina Salonga. Balik kayo, ha? Kami. Oo, salamat. Ang mga Ilocano pala to. Ako yung fake Ilocana. Pero sa Ilocos nakatira. Kayo man. Thank you. Miss Tina Salonga at Tina Salonga sa Instagram with an H. Ayan. Or my website, tinasalonga.com. Thank you. Thank you, please come back. Yes? Yes. Yeah. Sabihin nyo lang. Thank you. Thank you. Maraming it was a pleasure. Yeah. Alright. Maraming salamat mamaya. Pag-usapan naman natin kung paano tayo mag-i-invest ng tama. Lalong-lalo na ngayong year of the fire horse. Ayan ha. Alamin kung paano nyo gagamitin tama ang inyong mga kaperahan. Ayan. Sa pababalik ng nagseservisyo Niña Corpus at Big Buson. Mo kada kilo noong ikalawang bahagi ng Enero. Sinabi rin ng PSA na mas mababa naman ang nasabing presyo ng regular milk price nitong unang bahagi ng Pebrero kung ikukumpara naman sa katulad na panahon noong nakalipas na taon na umabot sa 47.77 pesos ang kada kilo. Bumaba ng 10 piso hanggang 20 piso, 10 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng maliliit na galunggong sa Marikina Public Market. Mabibili na ito ngayon ha sa halagang 300 pesos kada kilo mula sa dating 310 hanggang 320 pesos kada kilo. Ayon sa tendera ng isda, marami na umanong nakukuha ang supply ng galunggong dahil tapos na ang close season. Mabibili naman sa 350 pesos kada kilo na malalaking galunggong. Samantala yung bangus, mabibili sa halagang 300 pesos hanggang 320 pesos kada kilo. Ang tilapia naman, 150 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo. Malaki, malaki wala. Medyo maliit, medyo bumaba. May malaki, medyo mahal. Ano ko na balik ka doon buhay na? Tinig na tendera ng isda. Samantala, ito, super balita sa tanghali. Nationwide! Suportado naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ang direktiba ng Malacanang na pag-aralang mabuti. Ang panapala na gawing trimester ang basic education o ang elementarya hanggang high school. Sa panapala ng DepEd, ang unang trimester ng eskwela ay gagawin mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang ikalawa naman ay mula Setyembre hanggang Disyembre, habang ang ikatlo ay mula Enero hanggang Marso. Ayon sa Senador, kailangan ng puspusan at maingat na pag-aaral at konsultasyon bago ito
matupad. Dapat din anyang masiguro na magbubunga ng mas mahusay na pagkatuto ng mga mag-aaral at hindi magdudulot ng dagdag mahirap sa mga teacher ang anumang pagbabago sa academic calendar. Baka mabuti rin ikonsidera ang report ng Second Congressional Commission on Education of EDCOM 2 tungkol sa learning crisis o hindi lubos na pagkatuto ng mga estudyante. Iginiit naman ni Senator Loren Legarda na co-chairperson ng EDCOM 2 na pagtuunan sa mga gagawing reforma sa edukasyon ang pagbabasa, pagbibilang at socio-emotional learning ng nasa kinder hanggang grade 3 na pundasyon ng kanilang pagkatuto. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naarestong Mongolian national sa Zambales ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla. Tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, inaalam pa ng mga kaukulang ahensya kung espiya o hindi ang nasabing dayuhan. Pero paliwanag ni Padilla, inaresto ang dayuhan dahil meron siyang mga questionable at hindi deklaradong aktibidad. Na-obserbahan po yung mga activities niya. Yung sa mga detalye nito, yung since the investigations are ongoing po, kapag ka po may activities that are inconsistent with ito po nga kanyang declared purpose of stay, especially po, ito pong mga sensitive areas po ang identified dito, no, and involved. Automatic po yan na sineseryoso po yan ng ating gobyerno po. Binigyan din ni Padilla na patunay lamang pagkakaaresto sa dayuhan na gumagana ang mga sistema ng bansa sa intelligence gathering at ugnayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Shows na po ng ating intelligence gathering po with other agencies and yun pong pakipagtulungan natin. Effective po siya. And may statement naman din po, no, ang ating NSC na rin po dito, highlighting nga ito pong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para po ma-identify po natin yung mga ganitong activities. Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Samantala naman, patuloy pang sinusuri ng COMELEC ang inihaing Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta para sa May 2025 elections. Kasunod na rin umano ito ng inconsistency o hindi pagkakatugma ng mga impormasyon sa SOSE ng Senadora. Ang kay Atty. John Rex Laujango, spokesperson ng COMELEC. Noong Disyembre pa dapat ang pagdinig pero tanging mga abogado lamang ng Senador ang dumalo at nag-aay sila ng motion for extension. Enero naman ngayong taon nang makapagsumite ang Senador ng kanyang counter Presidente ng Philippine Bar Association. Kapwa, nagbigay na ng mungkahi sina Senador Marcoleta at retired Justice Capio tungkol dito. Gagawin namin ang PBA ay will now be formally reaching out to them precisely para mapag-usapan na kailangan talaga na magtagpo sila sa proposition na yan. Kailangan pareho yung pinanggagalingan nila, pareho dapat yung issue na nilang i-resolve. Doon tayo magsimula. Kasi kung kahit doon, hindi tayo magkasundo, walang mangyayari dati. Sinabi naman na magiging patas at ligtas ang lugar kung saan gaganapin ang debate, kabilang naman sa tinitignan na lokasyon o pagdarausa ng debate ang school auditorium para makontrol ang tao. Kinumpirma rin ni Atty. Santos na may interesado ng makipag-partner sa kanila para mapanood ng publiko ang debate, bagaman wala pa itong detalye. If we try to simplify it, sana pag nakita ng both parties na sincero ang Philippine Bar Association to just really have this kind of debate para nga makita ng iba, no, or marinig or maliwanagan ba lang ang ibang ano ba talagang issue ng West then sana matuloy siya. Si Attorney Rachel Eileen Santos, presidente ng Philippine Bar Association, una nang umani ng batikos si Marcoleta. Kasunod ng pahayag niya, maaaring bitawan ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Iray dahil wala umano ito sa loob ng 200 kilometers exclusive economic zone ng bansa. Depensa naman ng senador, pinutol sa konteksto ang kanyang pahayag. Samantala, nais linawin ni Senador Rodante Marcoleta sa kanilang debate ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang mapa at coordinates ng West Philippine Sea. Hindi Marcoleta dapat magsikapan gawin ng pamalaan na mga pag-drawing ng mapa na kasama ang West Philippine Sea. 14 na taon na umano ang nakararaan nang ipagputo sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Department of Foreign Affairs na gumawa ng mapa at chart na mayroong coordinates. Ipinadideposit din ito sa United Nations at ipaalam sa lahat ng international organization pero hanggang ngayon wala pa rin nagagawa.
Samantala, iginit ni Marcoleta na dapat tanggalin ang limitasyon sa debate nila ni Carpio. Dapat din anyang maging malinaw ang lawak ng kanilang pag-uusapan. Gusto ko, ang posisyon lang, huwag tayo maglalagay ng limitasyon. Pag-usapan natin, sa malawak ito comprehensive ito, complex, far-reaching. Pag nasasabihin niya, pag-usapan namin, ba't niya sinabi ang hinihiwalay niya sa teritoryo ang Kalayaan Island Group. Paano ba mag-uusap? Hindi ko naman sinabi yun. Siya ang nagbibigay ng salita, nilalagay niya sa bibig ko. Iyan po ang dinig ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Kailangan na maitama ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na hindi kinikilala ng international community ang West Philippine Sea kundi South China Sea lamang. Paliwanag ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, manggagaling ang recognition mula sa Arbitral Award. Ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay aprobado na ng International Tribunal noon pang panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa Arbitral Award, palagay doon, we have 200 nautical mile exclusive economic zone. We have sovereign rights and jurisdiction over our EEZ and also our extended continental shelf. Pag may sovereign rights and jurisdiction ka, you have a right to name it. Kasi acknowledge na ng International Tribunal, we have sovereign rights and jurisdiction. So, nasa atin na, anong gusto natin tawagin? How do we want to call this area na we have sovereign rights and jurisdiction? May batas din tayo para sa West Philippine Sea at yan o Republic Act 12064 o Act declaring the maritime zones under the jurisdiction of the Republic of the Philippines na naipasa noong taong 2024 kung saan party list representative naman noon si Marcoleta. Binigyan din ni Carpio na kailangan malaman ng publiko na mali ang pahayag ni Marcoleta. Pag ayaw na maniwala, let it be. But we have to tell our people, mali siya. Ito yung tama. Now, we cannot expect 100% of our people to believe that. Right now, 80 to 90% of our people support our claim. Naniniwala. Consistent yan sa survey. That's almost unanimous already. We are a democracy. At hindi, Marcoleta can prefer to defend China. We are a democracy. But we have to tell the people what is factual, what is legal. We have to correct this. Sinabi ni Carpio na iminungkahin niya sa gobyerno ng Pilipinas na maghain ng panibagong arbitration tungkol sa limit na extended continental shelf sa Scrappy. Ang problema, China opposed it, Vietnam and Malaysia opposed it. Ang next step niya, dapat bring it to arbitration dahil under the rules of the UN Commission, pag may opposition, they will not act on it anymore. They will leave it to the countries claiming to bring the arbitration, the final arbitration para mag-settle. That's why I've been recommending to the Philippine government, mag-find na tayo ng arbitration para ma-decide na yan. Wala naman tayong talo dyan eh. Pining ni Senior Associate Justice Antonio. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Samantala, Senador Rodante Marcoleta kinwestiyon ang Congressman Martin Romualdez sa draft martial report ng Senate Tourism Committee kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Di parabalangin pa. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang naipag-ibigin kay Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez sa draft martial report ng Senate Tourism Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na pinalalagdaan ngayon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa mga miyembro ng komite. Bakit ani Marcoleta mahina ang rekomendasyon laban kay Romualdez, ngayong aniya ito ang itinuturo ng lahat. Nauna na itinanggi ni Romualdez ang mga paratang. Bukod sa punto kay Romualdez, question din ni Marcoleta kung bakit wala sa draft partial report ang mga sinabi ni Lacson ukol sa 67 kontratista na kongresista, ukol sa Cabral Files na muli nagdadawit sa 5 cabinet secretaries at ukol sa 8 to 9 million pesos na muli dideposito ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa bank account ng dating Undersecretary ng Department of Education. Tanong ni Marcoleta, bakit pinababanggit daw ito ni Lacson at pagkatapos wala namang pinagtatanong at tinawag dahil dyan kaya hindi pa niya nilalagdaan ang draft partial report. Nauna na ipinaliwanag ni Lacson na sa nasabing draft partial report, hindi kabilang si Romualdez at ang iba pa sa rekomendado para sa preliminary investigation dahil walang direktang testimonya laban sa kanila batay sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero rekomendado si Romualdez para sa fact-finding o dagdag pang investigasyon dahil may nagsabi. Ako si Nina.
Para kay Super Radio, DCWP, dapat. Super balita sa tanghali, nationwide! Panukalang batas para palakasin ang paglaban sa money laundering at terrorism financing inihain sa Kamara. Isabel Umali, pasok. Isinusulong dito sa Kamara na maisabatas ang House Bill 7742 yung panukalang magpapalakas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kay Rizal Representative dito Dino Noaco, Vice Chairperson ng House Committee on Revision of Laws, na ako ang nagurang House Bill sa sunod ng kanilang pagpupulong kasama si House Speaker Faustino D. III at iba pa mga kongresista at mga pinatawa ng AMLAC sa pulong na talakay kung paano palakasin ang paglaban sa money laundering at terrorism financing na kabilang sa Common Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA para sa 20th Congress upang maprotektahan ang integridad ng pinansyal na sistema at mapabilis ang pagkalis ng Pilipinas sa FATF grade list. Ay kay Tagwan po siya at si Tagwan Representative Isabel Maria Zamora bilang Chairperson at Vice Chairperson ng Committee on Revision of Laws ay gumawa nga at inihain ng House Bill upang mapalakas pa ang AMLAC sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mas malinaw at independent na mandato bilang Central Financial Intelligence Authority. Target din na palawagin ang sakla upang maisama ang virtual asset service providers at online gambling operators at magkaroon ng mas matibay na kapangyarihan sa investigasyon, pagpigil sa kailangan asset at magpapapaw ng pagbibigyan ng parusa salamat. habang pinatitibay ang proseso ng May pangmerienda ako, no? na hindi mapapakinabangan yung mga illegal na yaman. Naniniwala si Tanwaco na kapag matibay ang batas, mas likas ang ekonomiya at mas protektado ang Pilipinas. Ako si Sabenday Mali, ng GMA sa radyo Sinabuli, dapat sa totoo. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! Samantala, dapat nang ipatawag ng Department of Foreign Affairs Oo. at pagpaliwanagin Thank ang you. kapasdo ng China sa Ingat, Pilipinas God tulad bless. ng maanghang at responsableng mga pahayag. Opo. Ang tagapagsalita ng Yan o yung pinto. Ay, ay didikit siya. paglabag na Lang. kasi sa Vienna Convention Yun ang hirap sa mga yan eh. relations na nabuo noong Dumidikit sila eh. 1980s. Ayan, sige po. Ang ginagawa Dito ng po. Chinese embassy, internal interference o pakikilam na umano ito sa pagkaloob na usapin ng bansa, partikular na sa trabaho ng Senado. Ingat po. Thank you. Ang Senado ng proseso sa pagbuo ng foreign policy ng pamahalaan. Nagapihan sa Manila Bay, inikindi ni Tolentino na malinaw na pang-i-influensya at pakikilam ang ginagawa ng embahada ng China dahil sa ang pagpanat nila kina Senate President Tito Soto at Senator Francis Pangilinan ay mula sa mga nangyari sa plenaryo na bahagi ng opisyal na trabaho ng Senado. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! Vlogger na si Jack Alcota umarap sa NBI matapos siyang ipatawag dahil sa di umano'y pagkakalat ng printing medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Mau Terumo sa detalye, Mau. Marap na sa National Investigation, nag-vlogger na si Jack Argota, matapos siya na masuti. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pasamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong nito. Paalam po.